mga salitang Becky, Jologs at Konyo, sinasalamin daw ang iba't ibang estado sa buhay ng mga Pilipino. Kaya naman ang isang theater group na isipang paghalu-haluin ang mga ganitong salita sa isang dula. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Jessica, healthy raw o malusog ang isang mag-e-evolve o at nagbabago sa paglipas ng panahon. Pero sa kaso raw nating mga Pilipino, kung minsan daw may negatibong aspeto ito, no? Lalo pa kung minsan, hindi lang daw English, kundi yung pati nating sariling wika, nakaka-nosebleed. Isang grupo nga, itong PETA, ay merong darating na production at ipapakita raw nito ang iba't ibang mukha ng ating wika. Mexico na kes! Mexico na kes! Anong hindi ka na makawig? May I wash and wear na agad-agad? Malimit na sahog ng katatawanan, pero hindi lahat gets ang ganitong uri ng komunikasyon. Pwede ba ng bokong-bokong portrayal ni Tay? Ang lengguaheng Becky. Usap kanto, salitang sanggano, talas-tasa ng mga tambay. Marahil hindi rin naman lahat dig ang ganitong pananalita. Jolog speak kumbaga. Kung subukan naman nating bumanat ng mga kataga na minsang namutawi sa ating mga dila, magkakaintindihan pa rin kaya? Hindi mo alam kung ano yung lingon? Sorry, I don't understand. Oh my God, I said lingon. 3 things. Ni Kes, my lingon. Thank you. We will call you, don't call us. Ito ang ebolusyon ng pananalita ng mga Pilipino sa paglipas ng panahon. At ang pagsasala-salabat na ito mapapanood sa nalalapit na pagtatanghal ng Philippine Educational Theater Association o PETA, ang FNL. Ayon sa isa sa mga sumulat ng dula, may sangkap na mga linya ni Francisco Balagtas mula sa Florante at Laura ang FNL. Obvious ba sa title? Pero hindi raw ito modern adaptation ng sinaunang obra. Sa katauhan ng lead roles na sina Lance at Flor, makikita raw sa FNL ang pagkakawatak-watak sa lipunan. Becky, Konyo, Jologs o ano paman na sinasalamin ng paraan ng pagsasalita. Language, you use it to speak and to communicate. Ngayon, kung nagkakaroon ka ng idea na ay may mas mataas na uri ng lengguwahe at mas mababang uri ng lengguwahe, nililimitahan mo yung mga taong pinakikiugnayan mo, diba? Makikita nila na ay ang kulay-kulay. At actually, kapag pinagtabi-tabi mo yung mga lengguwaheng yan, relate na relate sa isa't isa. Kung ang isang language expert ang tatanungin, wala raw dapat hierarchy o pataasan ng ranggo ang mga wika. Pero sa panahon ngayon, lalo na sa pagalingan sa Ingles, nagiging status symbol na ang pananalita kung saan may sosyal at meron ding bakya. Kwento ng isang film rapper na nagbabalik bayan at isang call center agent na may malutong na twang. Isa raw eksplorasyon ng FNL sa kung ano na nga ba ang anyo ng ating sariling wika na hindi raw maikakailang napakahirap ng ispelingin ngayon. Cebuano, Ilocano, tsaka even including mga things like Jologs and Jejemon. Ang gusto lang namin is-surface is all of these languages are important. Kung anong lengguaheng kinalakihan mo, dun ka talaga makaka-express ng deepest thoughts mo and feelings. Do we want this to be English? Should it only be Filipino? I like the idea that we're multilingual. To me, it's a expression na gaano ka-creative ang Pinoy. Sadya raw maraming kulay at napakalawak ng tono, punto at bokabularyo ng wikang Filipino. Maaaring hindi katulad sa ibang bansa na may iisang anyo ang wika. Pero hindi raw ito dahilan na pati ba naman sa pananalita na nga lang, magpapaandaran pa tayo sa isa't isa. At ang Filipinong ito ay isang Filipinong ini-include lahat. Hindi siya nang e-exclude. At isang Filipinong bukas sa paghahalo-halo ng iba't ibang wika at iba-ibang grammatical forms. Tulad ng ginagamit ko ngayon na every other word ng code switch. Jessica, ngayon nagpapatuloy yung staging ng Rock of Ages nitong grupong PETA, at saka magkakaroon ito ng extended run sa darating na September. Pero September 19 ay nakaschedule itong production ng FNL. Jessica? Papasaan ba yan, Cedric? At mapagkakasunduan din o whatever, no? Itong usapin tungkol sa wika. Kasi on the one hand, kailangan, pwede mong sabihin na, naku, sa salita na lang, hindi tayo magkaisa. Kaya lang, on the other hand din, dapat ba kasing magkaisa? Bakit hindi pwedeng magkakaiba tayo? Basta ba nagkakaintindihan tayo, di ba?
Yeah, Jessica, yung downside daw ng pagkakaiba natin is kung ikukumpara tayo sa ibang mga bansa o ibang mga culture, sa halimbawa Japan, meron daw silang unified, kumbaga uniform na language, unlike sa atin sa Pilipinas. Darating daw tayo dyan eventually according to sa sinabi nung nakausap natin from PETA. Pero sa ngayon, since iba't iba pa rin yan, diverse pa rin yung mga languages natin, bakit di daw na lang natin muna matutunan na i-appreciate ang lahat ng ito? Kasi ang puno dulo rin naman yan yung wikang Filipino, Jessica. Kaya lang alam mo, kasi di ba sa trabaho natin, iba't ibang mga klase ng tao yung ating nakakausap, magkakaiba sila ng lengguwahe. Kaya lang nakakapagtaka at nakakatuwa rin na maski pa paano nagkakaintindihan tayo. Naiintindihan natin yung Jejemon, halimbawa. Naiintindihan din natin maski pa paano yung salita ng mga Becky. So, at the end of the day, try man pakinggan, di ba? Issue ba yan? O pabayaan na lang natin? Ang sinasabi ng mga nakausap natin, especially yung writer, yung writers ng FNL, ang sinasabi nila is yung pag-a-adapt o yung pag-a-adjust at saka yung pag-appreciate dun sa iba't ibang forma ng pagsasalita. Yun yung mahalaga daw ngayon, Becky man yan o Jejemon o Jolog speak. Ang pinaka-importante raw is ma-convey mo yung message mo at saka magkaintindihan kayo nung kailangan mong makasalamuha, Jessica. Nako, talaga, mahaba-habang usapan pa ito. Pero mabuti na rin at napag-uusapan na. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.